balita. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Puerto Princesa. Ito ang balita. Para po sa ulat panahon, Bantay panahon. bagyang humina ang bagyong Juan habang binabagtas nito ang kalupaan sa bahagi ng La Union. Base sa pinakahuling monitor ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, nakita ang sentro ng bagyo sa may bisinidad ng Bagulin, La Union na mayroon pa rin pong taglay na lakas ng hangin umaabot sa 165 km per hour at pagbugso ng hangin hanggang 275 km per hour. Nakataas pa rin ang signal number 4 sa mga lugar ng Cordon City of Santiago, Itiague at sa iba pang bahagi ng Northern Luzon. Habang nakataas naman sa natitirang bahagi ng Zambales, Bataan, Caloocan City, Quezon City, City of Marikina, City of Valenzuela, City of Malabon. Bagyo. Nasa signal number 2 naman ang mga lugar na natitirang bahagi ng Apayao, nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, natitirang bahagi. Samantala nakataas naman ang signal number 1 sa mga lugar ng Batanes, Taytay, Dumaran, El Nido, Araceli, Rojas, San Vicente sa Palawan, kabilang na ang Calamian Islands, Cuyo Island, Union. Hanggang sa makarating ito sa West Philippine Sea at mananatili ang lakas nito hanggang bukas, November 11. At inaasahan na sa araw ng Miyerkules ay nasa Taiwan Strait na ho ito at magla-landfall sa kalupaan ng Taiwan. Bantay bagyo. Alas 5:51 na ho ng umaga. Sumeranyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Samantala mga kaibigan, Sa inyo ng Tanduay Light, gaan ng may kasama. Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. ang natitirang bahagi ng Visayas ay makakaranas na maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkurog at pagkidlat ng dagat na may katamtaman hanggang sa napaka-alon. Coast Guard District Palawan naka-heightened alert sa bagyong Juan. Super Radio. Local News. Alamin natin ang detalye ng balitang yan si Super June Vicer Bantacudo. Para ko sa detalye ng balita, pasok! Naka-heightened alert ang lahat ng unit ng Coast Guard District Palawan at natiling naka-aktibo ang mga deployable response group pinapagana sa posibleng epekto ng Bagyong Juan. Matapos muna ang kanilang pagresponde at tuloy-tuloy na operasyon sa panahon ng Bagyong Pino na tiling nakaantabay ang mga DRG team at handa mo naman responde ng mga oras. Sinuri at nakumpirma rin nasa maayos na kondisyon ang lahat ng mga mobility assets at search and rescue equipment upang matiyak ang agarang aksyon kapag kinakailangan. Ang lahat din ng mga Coast Guard stations at substations sa ilalim ng nasa sakupan ng Sigilipal ay patuloy nagbabanto. Alas 5:54 na ho ng umaga. Mga kapuso, kayo ay patuloy na po nakikinig sa Super Balita sa Umaga, numero 2. Puerto Princesa kasama sa walang pasok sa mga opisina ng gobyerno at klase sa lahat ng antas ngayong araw. Super Radio. Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan si Super Wilmar Abreya. Sa detalye ng balita,
Pasok! Alin na sunod sa Memorandum Circular number 106 na inilabas ng Office of the President, suspendido ang trabaho sa mga tanggapan ng pamahalaan ngayong araw, Nobyembre 10, at ang lahat ng antas ng klase sa Nobyembre 10 at November 11, 2025 sa iba't ibang panig ng bansa kabilang ang rehiyon ng Baybaropa dahil sa inaasang epekto ng super bagyong Uwan. Kaugnay dito, naglabas na rin ng paabiso ang pamalang lungsod ng Puerto Princesa na kabilang ang lungsod ng Puerto Princesa sa walang pasok sa mga tanggapan ng pamalaan ngayong araw. Habang So bago sumapit po ang alas 6 po ng umaga, suspension of sailing sa lahat ng uri ng sasakyang pandagat pinapatupad sa mga munisipyo sa bahaging norte ng Palawan. Super Radio. Sa karagatang sakop ng mga munisipyo sa bahagi norte ng lalawigan ng Palawan dahil sa mga nagbuhalang mga alon at kakasahangin na epekto ng bagyong Uwan. Batay sa Travel Advisory ng CGS Northeastern Palawan, suspendido ang paglalayag at pagpapalaot ng mga mangisda at biyahe ng mga barko, lalo na mga maliliit na bangka sa Calamian Island na sakop ang bayan ng Coron, Busuanga, Culion at Ligatacana. Ngayon din ang pinapatupad sa CGS Eastern Sakop ang Cuyo, Magsaysay at Agutaya. Umiira rin ang suspension of sailing sa lahat ng bangka at barko sa karagatang sakop ng Inigo at Taytay, habang ang mga maliliit na bangka naman na pinagbabawalan magliyag sa ilang munisipyo kabilang ang southern portion ng Palawan. Pinapayuhan ng mga boat operators, mga biyahero na iba yung pag-iingat. Sumunod sa paalala habang ang malaking bangka naman ay pinag-iingat sa maring epekto ng lakas ng hangin at malaking alon. Ako si June Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Samantala mga kaibigan, City Disaster Risk Reduction and Management. Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan si Super Wilmar Abraya. Sa detalye ho ng balita, pasok! nagsagawa na ang city government ng Puerto Princesa sa pamamagitan ng Disaster Risk Reduction and Management Council ng Rapid Damage Assessment and Need Analysis o ARDANA sa mga barangay na naapektuhan ng Bagyong Tino. Nag-deploy na ng ARDANA team para mag-assess sa extent ng damage sa infrastructure, housing at livelihood at matukoy ang mga agarang pangangailangan ng mga apektadong pamilya at komunidad. Samantala, magiging resulta ng assessment ay magiging giya ng city government sa pagprioridad ng response action, recovery program at tulong. Alas 6 po ng umaga. Samantala mga kaibigan, si Mapag Balita, pamahalang bayan ng Magsaysay, Palawan, humiling tangyan si Super June Vicer Bantaculo. Sa detalye ng balita, pasok! Sinulatan ng pamalambayan ng Magsaysay ang lahat ng mga microfinance institutions na ginooperate sa loob ng munisipyo na magkaroon niya ang malaking pinsala ng Bagyong Tino na maraming kabahayan na hinto ang kabuhayan at pagbaba ng kita, kahirapan sa transportasyon at karagdagang gastusin dulot ng masamang panahon. Dahil dito hiniling LGU sa mga kumpanya na ito na magbigay ng konsiderasyon sa pangungulat nga ipatupad. Layunin muna ng hakbang na ito na maibsan ang pasanin ng mga mamayan sa panahon ng kalamidad. Ako si John Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Sa dagit, PA exercise upang pagtuunan ang Bagyong Uwan. Super Radio. Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan si Super Dagit pa 09-2025 upang ituon ang kanilang pwersa at mga kagabitan sa Humanitarian Assistance at Disaster Response Operation. Ayon sa AFP, ang desisyon ay bahagi ng kanilang agarang hakbang upang matiyak na mga tauhan at kagamitan ng military ay handang may padala sa mga lugar na maaaring maapektuhan ng bagyo. Lahat ng pwersang kasali sa exercise ay natasang ituon ng atensyon sa pre-disaster preparedness at mabilisang pagtugon sa mga lalawigang nasa peligro. Nagsimula ang Ajax Dagit pa noong November 4 at nakatakda sana magtapos ngayong November 13. Sa klaw na nasabing pagsasanay ang Command and Control, Cyber Defense Exercise, Field Training Exercise at naginanap sa mga lugar sa ilalim ng Northern Luzon Command o NOLCOM at Western Command o WASCOM. Tinatayang aabot naman sa 2,000 sundalo na kabilang sa naturang exercise ang ngayon ay nakatalaga upang tumulong sa mga operasyon ng gobyerno bago habang matapos ang pananalasa ng bagyo. Ako si Kenneth Calamuris ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo.
Samantala mga kaibigan, sa iba pang balita, Nara Integrated School, kampiyon sa Subarao Drum and Line Competition, elementary category mga kapuso. Super Radio Local News. Detalye ng balitang yan, si Super Wilmar Abreya. Sa detalye ng balita, pasok! Itinanghal bilang Grand Champion ng Nara Integrated School sa Subarao Drum and Line Competition Elementary Category. Bukod sa kampyonato, itinanghal din silang Best Drum Beater at Best in Music. Ang Leonidas S. Garata Memorial School naman ang nag-uwi ng second prize habang pumangatlo ang Santa Monica Elementary School bilang third prize winner. Samantala, Best in Merrymaking ang F. Ubay Elementary School, Best in Mother Mansurate or Leader ang Ponta Princesa Pilot Elementary School, Best in Costume ang Mateo Hagmis Memorial Elementary School. Itinanghal namang kampiyon sa ginanap na Drum and Line Competition Secondary Category ang Leonidas Ferrata Memorial School mula sa bayan ng Batanasa. Ang Leonidas Ferrata Memorial School, Best in Costume ang Nara Integrated School, Best Drum Beater ang Alimangwa National High School, Best Mother Leader ang Panaka National High School. Ako, si Wilmar Abreu ng GMA. Balita sa umaga, numero 2. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga. Sa iba pang balita, 2 lalaki arestado sa buy-bust operation sa Brooks Point, Palawan. Super Radio Police Report. Alamin natin ang detalye ng balitang yan, si Super Kenneth Calombres. Meron pong detalye ng balita. Pasok! Arestado ang isang lalaki sa isinagawang drug buy-bust operation ng mga otoridad sa bayan ng Batara sa Palawan. Kinilala ang inaaresto na sa alias Hari, 27 anyos, residente ng barangay Buliluyan sa naturang munisipyo. Naaresto ito matapos mabilhan ng isang sachet ng pinaniniwala ang shabu na tumitimbang na 1.48 grams sa halagang 7,000 pesos. Nakumpiska rin mula sa pag-iingat niya ang 7 pang sachet ng hinihalang shabu na tumitimbang ng 16.5 grams. Tinataya namang umabot sa 17.98 grams ang kambuang timbang ng mga nakumpiskang ilegal na droga sa kanya na tinatayang dapat totoo. Alas 6:05 na umaga. Talagang muling lumakas na naman ang illegal drugs sa ating pong lugar sa Palawan. Kanina sa Batarasa, lipat naman ko tayo mga kapuso, Brooks Point. Kanina isang lalaki, ngayon ay 2 lalaki arestado sa buy-bust operation sa Brooks Point, Palawan. Super Radio Police Report. Detalye ng balitang yan, wala pa rin po kay Super Kenneth Calombres. Sa detalye ng balita, pasok! Arestado ang 2 hinihinalang tulak ng ilegal na droga sa isinagawang drug buy-bust operasyon ng mga tauhan ng Brooks Point, Palawan sa barangay Barang-Barang, Brooks Point. Kinilala itong sina alias Boy at alias Al, pawang mga residente ng barangay Rituba sa naturang munisipyo, kung saan nabila na ito ng isang sachet ng pinaniniwalaang pinagbabawal na droga na humigit kumulang 1.80 grams at may tinatayang halagang dapat totoo.